Isang bigong taon, ganyan ilarawan ng ilang militanteng grupo ang unang taon sa pwesto ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kanina, nagprotesta ang mga militante para sa kanila ay napakong mga pangako ng Pangulo. Muli ring pinuna ng ilang kritiko ang mga di umano'y paglabag ng administrasyon sa karapatang pantao. Pero nauna nang sinabi ng Pangulo na hindi niya iniintindi ang mga gradong ibinibigay sa kanya. May report si Ivan Mayrina. Unang taon di tigon, walang pagbabago, wala. Kaliwat ka ng protesta ay kinasa ng iba't ibang militanteng grupo. Ang kanilang pinuntirya, mga pangako ni Pangulong Rodrigo Duterte na anilay napako. Kaya ang unang taon sa pwesto ng Pangulo, binansagan nilang isang bigong taon. Ang tanging naririnig namin sa Pangulo ay puro na lamang pagmumura, pag-aalipusta sa kababaihan. Ang mga grupong nakalampag sa tanggapan ng dole, siningil ang gobyerno sa anilay hindi naman natuldok ang kontraktualisasyon ng mga manggagawa. Mismong si Labor Secretary Silvestre Bello III ang nakipagdialogo sa mga nagpoprotesta. Siyempre, nasaan ng mga manggagawa na sila ay mareregular sa pag-upo ni Duterte sa kasalukuyan. Pero yung department order na ginawa ng dole, hindi naman siya para proteksyonan yung manggagawa eh. Yan ang paniwala mo. Pero sa amin, ang paniwala namin iba. At bigyan nyo naman kami ng pagkakataon na ma-regular yung mga contractual. Hindi mo magagawa niyan sa isang gabi. Sa Menjola sa Maynila, may mas malaki pang protesta. Positibo na may mga progresibo sa loob ng gobyerno niya. Positibo na may libreng tuition, na mayroong libreng gamot, na suportahan yung laban ng kadamay para sa bahay. Pero kulang pa rin ho yan eh. No? Mas malakas sa tingin namin ang boses ng mga general, ng mga kinatawan ng malalaking negosyo at ng mga dayuhang nagdidikta sa Pangulo. Ang banat naman ni Senator Laila de Lima na isa sa mga pinakamatinding kritiko ng Pangulo. Isang taong pagpaslang ng mga walang kalaban-laban. Isang taon ng mga pagmumura at pambabastos. Isang taon ng mga kasinungalingan, katulad ng mga paratang sa akin, fake cases, fake news. Isang taon ng mga pangakong napako. Hindi minsang pinuna ang sinasabing human rights violation sa kasalukuyang administrasyon na misula naging kakambal ng kampanya kontra droga nito. Sa pinakabagong datos mula sa PIDEA, 3,171 ang namatay sa police anti-drug operation. Mahigit 64,000 ang drug operation na naisagawa sa nakalipas na taon. Halos 87,000 drug personalities ang arestado. Pero ang tanong sa PIDEA, may nahuli bang malalaking personalidad sa mga operasyon? We have conducted raids dito sa mga night spots in Global City, mga high, well-placed mga personalities. And in fact, yung last na raid natin dyan, ang isa sa mga nahuli dyan is a former candidate ng Pilipinas. Ilang politiko ang pinangalanan noon ni Pangulong Duterte na sangkot daw sa droga. Ilan sa mga gumawa ng ingay, si dating Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. na napatay ng mga polis sa loob ng piitan kasama ng isa pang inmate. Naging kontrobersyal din ang pag-akusa ng administrasyon kay Senator Laila de Lima na tumanggap umano ng drug money mula sa mga drug lords sa Bilibid. Mariin naman itong itinanggi ng senadora. Sa isang pahayag, tinawag ng Communist Party of the Philippines sa mass murder ang kampanya kontra droga ng gobyerno. Pinuna rin ng CPP ang di umano'y bigong pangako ng pagbabago ng administrasyon. Sa kabilang banda, naniniwala naman si dating Pangulo at ngayon Pampanga Congresswoman Gloria Arroyo na kahanga-hanga pamumuno ni Pangulong Duterte. Pinuri rin niya ang kampanya ng administrasyon laban sa iligal na droga at katiwalian, maging mga programang nagpalaguraw sa mga infrastruktura sa bansa. Tumanggi naman si Vice President Leni Robredo na bigyan ng grado ang Pangulo sa unang taon nito. Unfair naman kay Pangulo kung ako yung mag-grade sa kanya. Basta yung sa akin, maraming magagandang ginawa, marami din pagkukulang. Pero sa akin, yung mga pagkukulang, pagtulungan na lang natin lahat. Pero si Pangulong Duterte hindi raw iniintindi ang gradong ibinibigay sa kanya. Ang importante anya, nagagampanan niya ang kanyang tungkulin. I'm not a guy who would want to rate himself. It is up for other people to do that. You can rate me good, very good, excellent, or very poor. And I don't mind. They said, I just do my duty. If I make you happy, good. If you are sad about what I'm doing, I'm sorry. Ivan Mayrina, GMA News.